Sa buhay natin, hindi natin palaging nauunawaan kung bakit may mga pagsubok, pagkaantala, at mga pangyayaring hindi naaayon sa ating mga plano. May mga pagkakataong tila walang malinaw na sagot at hindi natin alam kung saan patungo ang ating mga hakbang. Ngunit sa mga panahong ganito, mahalagang alalahanin na hindi kailangang makita natin ang buong daan upang makapagtiwala sa Diyos. Alam niya ang ating mga pangangailangan, naririnig niya ang ating mga panalangin, at nakikita niya ang mga bagay na hindi natin kayang makita. Kaya sa sandaling ito, isuko natin sa Panginoon ang ating mga pangamba, plano, problema, at mga pangarap. Manalig tayo na kahit hindi natin nauunawaan ang lahat, magandang layunin ng Diyos sa bawat bahagi ng ating buhay. Sinasabi sa Kawikaan, chapter 3, verse 5 to 6, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manalig sa iyong sariling kaalaman. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong ginagawa at itutuwid niya ang iyong mga landas. Bago tayo manalangin, huminga tayo ng malalim at sandaling patahimikin ang ating puso at isipan. Ipikit natin ang ating mga mata at bitawan ang mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Ipagkatiwala natin sa Diyos ang ating kinabukasan, pamilya, trabaho, pag-aaral, kalusugan, mga desisyon at lahat ng ating pinagdaraanan. Huwag nating hayaang manaig ang takot at pag-aalala. Sa halip, piliin nating manalig sa kanyang karunungan at kabutihan. Hayaan nating ang presensya ng Diyos ang magbigay sa atin ng kapayapaan at katahimikan. Halina at tayo'y manalangin sa Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos na makapangyarihan at tapat, lumalapit ako sa iyo ngayon na may pusong naghahangad ng kapayapaan. Sa mundong puno ng ingay, takot at kawalang katiyakan, nais kong matutong magtiwala ng buo sa iyo. Panginoon, hindi laging madali ang magtiwala. May mga pagkakataong ang aking paningin ay nakatuon sa problema at hindi sa iyong kapangyarihan. Kapag ang mga bayarin ay dumarami, kapag ang kalusugan ay nanghihina, kapag ang relasyon ay nasusubok, madalas ay nangingibabaw ang takot kaysa pananampalataya. Ngunit ngayon, Ama, pinipili kong magtiwala. Pinipili kong maniwala na ikaw ang Diyos na nakakakita ng aking bukas. Ikaw ang Diyos na nakakaalam ng aking pangangailangan bago ko pa ito sambitin. Ikaw ang Diyos na hindi natitinag ng anumang krisis. Turuan mo akong magtiwala hindi lamang kapag maayos ang lahat, kundi lalo na kapag magulo ang sitwasyon. Turuan mo akong manalig hindi lamang kapag may sagot agad, kundi kahit sa panahon ng paghihintay. Panginoon, may mga panahong hindi ko nauunawaan ang iyong mga plano. May mga saradong pinto na hindi ko maintindihan. May mga panalangin na tila walang agarang tugon. Ngunit tulungan mo akong tandaan na ang iyong hindi pa ay hindi nangangahulugang hindi kailanman. Ikaw ang Diyos na may mas mataas na pag-iisip kaysa sa akin. Ang iyong mga plano ay mas mabuti kaysa sa aking sariling balak. Kaya ngayon, isinusuko ko ang aking timeline, isinusuko ko ang aking kontrol, isinusuko ko ang aking pag-aalala. Ama, alisin mo ang aking pagkabalisa.
Kapag ako ay nag-o-overthink, patahimikin mo ang aking isipan. Kapag ako ay natatakot sa hinaharap, ipaalala mo na hawak mo ang aking bukas. Turuan mo akong mamuhay araw-araw na may kumpiyansa sa iyo. Kapag ako ay naglalakad sa pinto ko, pamilyar na landas, paalalahanan mo akong hindi ako nag-iisa. Kapag ako ay nahaharap sa desisyon, gabayan mo ako ng iyong karunungan. Panginoon, nais kong ang aking tiwala sa iyo ay hindi nakadepende sa aking emosyon. Kahit hindi ko nararamdaman, nais kong maniwala. Kahit hindi ko nakikita, nais kong magtiwala. Kung ako man ay dadaan sa pagsubok, tulungan mo akong makita ito bilang pagkakataon upang lalo kang makilala. Kung ako man ay mawala ng isang bagay, tulungan mo akong maniwala na may mas mabuti kang inihahanda. Ama, salamat dahil ikaw ay tapat. Hindi ka nagbabago, hindi ka nagsisinungaling, hindi ka napapagod sa pagmamahal sa akin. Kapag ako ay nangihina, maging lakas ka. Kapag ako ay nalulungkot, maging aliw ka. Kapag ako ay naguguluhan, maging ilaw ka sa aking daan. Ituturo mo sa akin na ang pagtitiwala ay hindi kawalan ng problema, kundi kapayapaan sa gitna ng problema. Ang pagtitiwala ay hindi kasiguraduhan ng madaling buhay, kundi kasiguraduhan ng iyong presensya. Panginoon, nais kong matutong maghintay ng may pag-asa. Nais kong matutong magpasalamat kahit wala pa ang sagot. Nais kong matutong magpuri kahit nasa gitna ng unos. Turuan mo akong alalahanin ang mga pagkakataong hindi mo ako pinabayaan noon. Kung nagawa mo noon, magagawa mo ulit ngayon. Kung tinulungan mo ako dati, tutulungan mo ako muli. Sa aking pamilya, nagtitiwala ako sa iyo. Sa aking trabaho at kabuhayan, nagtitiwala ako sa iyo. Sa aking kalusugan, nagtitiwala ako sa iyo. Sa aking kinabukasan, nagtitiwala ako sa iyo. Kung may mga bagay na hindi ko kayang kontrolin, tinatanggap ko na ikaw ang may kontrol at sapat na iyon. Ama, palakasin mo ang aking pananampalataya araw-araw. Gawin mong mas malaki ang aking tiwala kaysa sa aking takot. Gawin mong mas malakas ang aking pananalig kaysa sa aking pagdududa. At sa bawat hakbang ko, nais kong maipahayag, hindi ako mag-aalala sapagkat may Diyos akong makapangyarihan. Hindi ako matatakot sapagkat ang Diyos ako'y kasama. Hindi ako susuko sapagkat may Diyos akong tapat. Ama, ang buhay ko ay nasa iyong mga kamay. Ang aking kinabukasan ay nasa iyong plano. Ang aking puso ay nasa iyong pag-iingat. Kaya ngayon, buong puso kong sinasabi, nagtitiwala ako sa iyo. Umaasa ako sa iyo. Sumasandal ako sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, aking Panginoon at tagapagligtas, ako ay nananalangin. Amen. Ama naming Diyos na walang hanggan na tapat, muli akong lumalapit sa iyo na may pusong naghahangad ng mas matibay na pananampalataya. Sa unang bahagi ay pinipili kong magtiwala. Ngayon, Panginoon, tulungan mo akong manatili sa pagtitiwala kahit mahirap. May mga panahong ang paghihintay ang pinakamabigat na bahagi. Hindi ang problema mismo, kundi ang katahimikan. Hindi ang unos, kundi ang tila kawalan ng sagot.
Ngunit sa gitna ng katahimikan, turuan mo akong maniwala na ikaw ay kumikilos. Kapag tila walang nangyayari, paalalahanan mo ako na ikaw ay gumagawa sa likod ng mga eksena. Kapag tila mabagal ang proseso at ang progreso, ipaalala mo na ang iyong oras ay perpekto. Ang iyong pagkaantala ay hindi pagtanggi, ito ay paghahanda. Panginoon, minsan ay natutokso akong kontrolin ang lahat. Nais kong ayusin ang mga bagay sa sarili kong paraan. Nais kong mauna ang aking plano kaysa iyong kalooban. Ngunit ngayon, isinusuko ko ang aking pagmamadali. Isinusuko ko ang aking pagpilit. Turuan mo akong maghintay ng may kapayapaan. Kung ang aking panalangin ay para sa probisyon, tulungan mo akong magtiwala na ikaw ang aking tagapaglaan. Kung ito ay para sa kalusugan, tulungan mo akong magtiwala na ikaw ang aking tagapagpagaling. Kung ito ay para sa direksyon, tulungan mo akong magtiwala na ikaw ang aking gabay. Kapag ang aking emosyon ay pabago-bago, maging matatag ka sa aking puso. Kapag ang aking isipan ay puno ng paano kung, punuin mo ito ng ako ang bahala. Ama, nais kong matutunan ang lihim ng kapayapaan. Ang kapayapaang hindi nakadepende sa sitwasyon, kundi sa presensya mo. Kahit hindi ko alam ang susunod na hakbang, alam kong hawak mo ang buong daan. Tulungan mo akong huwag mainggit sa bilis ng tagumpay ng iba. Tulungan mo akong huwag ma-pressure sa timeline ng mundo. Ang mahalaga ay ako ay nasa iyong kalooban, hindi sa kompetisyon ng tao. Kung ako man ay dumaan sa pagsubok ngayon, gawin mo itong instrumento upang patatagin ang aking pananampalataya. Gawin mo itong pagkakataon upang mas makilala kita. Gawin mo itong tulay patungo sa mas malalim na pagtitiwala. Panginoon, kapag ako ay napapagod, yakapin mo ako ng iyong presensya. Kapag ako ay naluluha sa gabi, ipaalala mo na may umagang darating. Kapag ako ay nawawala ng lakas, maging lakas ka sa aking kahinaan. Itinuturo mo sa akin na ang pagtitiwala ay desisyon, hindi lamang pakiramdam. Kaya ngayon, pinipili kong magtiwala kahit hindi malinaw ang lahat. Pinipili kong umasa kahit hindi pa dumarating ang sagot. Sa aking pamilya, nagtitiwala ako sa iyo. Sa aking kabuhayan, nagtitiwala ako sa iyo. Sa aking mga pangarap, nagtitiwala ako sa iyo. Sa aking hinaharap, nagtitiwala ako sa iyo. Ama, nais kong ang aking buhay ay maging patunay ng iyong katapatan. Nais kong kapag may magtatanong kung bakit ako may kapayapaan, masasabi ko dahil nagtitiwala ako sa Diyos. At kung sakaling ako ay muling manghina, paalalahanan mo ako ng lahat ng pagkakataong hindi mo ako pinabayaan. Ang Diyos na kasama ko noon ay siya pa ring Diyos ngayon. Kaya ngayon, buong puso kong ipinahahayag, hindi ako matitinag, hindi ako susuko, hindi ako magdududa sa iyong kabutihan. Sapagkat ikaw ang aking sandigan, ikaw ang aking pag-asa, ikaw ang aking matibay na kanlungan. Sa pangalan ni Jesus, ako ay patuloy na magtitiwala. Amen. Ama naming Diyos na siyang may hawak ng aking bukas, lumalapit ako ngayon na may mga pangarap, responsibilidad, at mga alalahanin tungkol sa hinaharap.
Ikaw ang nakakaalam ng lahat ng puso ko, ang aking mga plano, ang aking mga takot, ang aking mga inaasam. Panginoon, minsan ay nababalot ako ng pag-aalala tungkol sa kinabukasan. Paano ang aking pamilya? Paano ang aking kabuhayan? Paano ang pangarap na nais kong maabot? Ngunit sa sandaling ito, pinipili kong magtiwala na ikaw ang may hawak ng lahat. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng probisyon. Ikaw ang nagbubukas ng pintuan na walang makapagsasara. Ikaw ang nagtataguyod sa mga nagtitiwala sa iyo. Kapag ang aking isipan ay puno ng ano ang mangyayari bukas, palitan mo ito ng ang Diyos ang bahala. Kapag ang aking puso ay natatakot sa kakulangan, ipaalala mo na ikaw ang aking sapat. Ama, tinuturuan mo akong maging responsable, ngunit hindi maging alipi ng takot. Tinatawag mo akong magplano, ngunit hindi mag-alala. Tinatawag mo akong magsumikap, ngunit hindi magtiwala sa sariling kakayahan lamang. Kaya ngayon, inaalay ko sa iyo ang aking trabaho, ang aking negosyo, ang aking ministry, at ang aking mga pangarap. Ikaw ang magbigay ng direksyon, ikaw ang magbigay ng pabor, ikaw ang magbigay ng tamang oportunidad. Kung may mga pintuang isinasara mo, bigyan mo ako ng pusong marunong tumanggap. Kung may mga bagong pagkakataon kang ibinubukas, bigyan mo ako ng tapang na pumasok doon. Panginoon, nais kong ang tagumpay ko ay hindi lamang para sa sarili, kundi para sa iyong kaluwalhatian. Nais kong ang aking mga pagpapala ay maging daluyan upang makatulong sa iba. Nais kong ang aking buhay ay maging patunay na ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi kailanman nasasayang. Kapag ako ay nahaharap sa desisyong pinansyal, bigyan mo ako ng karunungan. Kapag ako ay gumagawa ng plano para sa kinabukasan, isama mo ako sa iyong kalooban. Huwag mo akong hayaang madala ng takot o kasakiman, kundi ng pananampalataya at integridad. Ama, may mga sandali na ako ay napapagod sa pag-iisip kung sapat pa ba ang aking ginagawa. Ngunit ipaalala mo sa akin na ikaw ang tunay na pinagmumulan ng aking tagumpay. Hindi ito nakasalalay lamang sa aking sipag, kundi sa iyong biyaya. Turuan mo akong magtiwala sa proseso. Turuan mo akong maghintay sa tamang panahon. Turuan mo akong huwag mainggit sa tagumpay ng iba, kundi magalak sa sariling takdang panahon na itinakda mo para sa akin. Sa aking pamilya, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aming seguridad. Sa aking kabuhayan, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking probisyon. Sa aking mga anak at susunod na henerasyon, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking kinabukasan. Panginoon, ikaw ang aking pundasyon. Kahit magbago ang ekonomiya, kahit magbago ang sistema ng mundo, ikaw ay hindi nagbabago. Ikaw ang aking matatag na sandigan. At kung sakaling dumating ang panahon ng kakulangan, turuan mo akong magpasalamat pa rin. Kung dumating ang panahon ng kasaganaan, turuan mo akong maging mapagpakumbaba. Ang aking tiwala ay hindi sa pera. Ang aking tiwala ay hindi sa posisyon. Ang aking tiwala ay hindi sa koneksyon. Ang aking tiwala ay nasa iyo, O Diyos. Sa bawat plano ko, ikaw ang mauna. Sa bawat desisyon ko, ikaw ang masunod. Sa bawat pangarap ko,
Ikaw ang maitaas. Panginoon, kinabukasan ko ay ligtas sa iyong mga kamay, at iyon ang sapat upang ako ay magkaroon ng kapayapaan. Kaya ngayon, buong tapang kong ipinahahayag, ako ay nagtitiwala sa Diyos sa lahat ng bagay. Ako ay lalakad sa pananampalataya at hindi sa takot. Ako ay aasa sa Kanya sa bawat yugto ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, ako ay patuloy na magtitiwala. Amen. Ama naming Diyos na nakakakita ng bawat luha, lumalapit ako ngayon sa iyo, hindi bilang malakas, kundi bilang anak na nasasaktan. May mga sugat na hindi nakikita ng iba, may mga bigat na ako lamang at ikaw ang nakakaalam. Ama, hindi ko laging nauunawaan kung bakit may mga pagsubok. Hindi ko alam kung bakit may mga panalangin na hindi nasagot ayon sa aking gusto. Ngunit tulungan mo akong maniwala na kahit hindi ko naiintindihan, ikaw ay may mas mataas na layunin. Panginoon, ayokong hayaan ng sakit ang magdikta ng aking pananampalataya. Ayokong ang pagkabigo ang magpapatigil sa aking pagtitiwala. Mas malaki ka kaysa sa aking pinagdadaanan. Mas makapangyarihan ka kaysa sa anumang problema. Panginoon, kahit hindi ko nakikita ang liwanag ngayon, naniniwala akong ang liwanag sa dulo ng dilim. Kahit hindi ko pa nararamdaman ang kagalingan, naniniwala akong ikaw ang nagpapagaling. Kahit hindi pa dumarating ang sagot, naniniwala akong ikaw ay kumikilos. Kaya ngayon, kahit may luha, kahit may takot, kahit may tanong, pinipili kong magtiwala sa iyo. Sapagkat ikaw ang aking Diyos at tagapagligtas at wala na akong ibang hahanapin sa iba. Sa pangalan ni Jesus, aking sandigan at tagapagligtas, ako ay nananalangin. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat sapagkat sa kabila ng aming mga kahinaan at pag-aalinlangan, hindi mo kami kailanman pinababayaan. Salamat dahil maaari naming ilagay sa iyong mga kamay ang lahat ng aming problema, pangarap, pangamba, at mga bagay na hindi namin kayang kontrolin. Turuan mo kaming magtiwala sa iyo, hindi lamang kapag maayos ang lahat, kundi lalo na sa mga panahong mahirap at tila walang kasagutan. Bigyan mo kami ng pusong matatag, mapagpakumbaba, at handang sumunod sa iyong kalooban. Sa pagtatapos ng panalangin ito, tulungan mo kaming dalhin ang aming tiwala sa iyo sa bawat araw. Kapag kami ay nag-aalala, ipaalala mo po sa amin na hawak mo ang aming kinabukasan. Kapag kami ay natatakot, paalalahanan mo kaming hindi kami nag-iisa. At kapag hindi namin nauunawaan ang iyong plano, turuan mo kaming maghintay ng may pananampalataya. Naway patuloy kaming kumapit sa iyong mga pangako at maniwala na ang iyong plano ay higit na mabuti kaysa sa aming sariling plano. Sa bawat hakbang na aming gagawin, samahan mo kami at gabayan mo tungo sa landas na iyong inilaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.